Hello there, Libra sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of November. Lead for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus. Libra, hindi lahat ng Libra makaresonate sa reading na to. So, please take what resonates and leave the rest. So, cross-watchers, pwedeng sa iyo cross hindi sila Libra sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, Libra. Libra, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placement, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwede doon kayo maka-resonate at hindi dito. And kahit naka-resonate kayo dito, still to check your other placement dahil pwede makontinue doon yung reading ninyo. Or pwede mag-umpisa kayo doon papunta dito. However, maka-resonate pa rin kayo. So, titignan natin ano yung pwede mangyari this month of November for Libra. Okay, titingnan muna natin kung what is happening right now, Libra. I'm going to start with oracle cards. So, let's pick one for Libra. Enemy. Watch your back, Libra. You have an enemy. Who is this? Let's see another card solution for another oracle card for Libra. Libra, month of November. Sun, Moon, Rising, Venus. Shadow side, Moon, Dark Nights. Libra, you might have a Cancer in your chart. Okay? Malakas yung Cancer sa chart mo, or you might be, some of you might be a Libra moon. So, let's see. Shadow side, moon, dark night, somebody, watch your back, merong galit sa'yo, or merong may ayaw sa'yo. Somebody is observing you, Libra. Let's see, love message. Past lives. You know this person before. It is a soulmate from the past life time. Okay. Let's see. Cosmic Insight Oracle card for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus. Pregnancy. Someone is expecting pregnancy, Libra. Could be you or the third party. Oh, kaya pala merong nagmamasid sa'yo. Merong nag-o-observe, merong tumitingin, may shadow, may moon, may darkness side, may dark night, the dark nights. Enemy, watch your back. Okay, Libra, I can sense here, it could be you who is pregnant or nabuntis ka ba ng person na to, which you are very much connected with because might be you are soulmate in past life, kaya might be you felt so much connected with this person, may nangyari sa inyo o najontes ka. Then, because you thought that this person is really meant for you, kaya nabuntis ka. Okay? Hinayaan mo. Siguro nagkaroon kayo ng relationship nito, but you don't know that this person might have a wife, or might be a committed person. Kung baka may girlfriend na siya, matagal na sila, tapos nabuntis ka. Or engaged ba siya, or married ba siya, or ka-live-in niya ba to. Tapos nabuntis ka ng person na to. Kaya itong person na to is like the other person could be, let's say, is observing you or spying on you. Okay, kung totoo ba na nabuntis ka talaga. Might be may nakapagsabi sa kanya, something.
So, tignan natin what is happening right now dito. So, pwede tong vice versa, okay? Cross-watchers, pwedeng kayo to. Libra placements, okay? Special Libra moon or Cancer, Cancer Libra sun, Cancer moon, Cancer rising, Cancer Venus Libra sun. Check what is happening right now. So Libra, your card is here. So Libra, I can see here na may nakapagsabi talaga. Okay? Kumbaga, it's either, I think alam mo to, or may nakapagsabi sa'yo, o mayroong nag-ano sa'yo na may alam na about sa sitwasyon mo, parang ganyan. And itong taong ito, asawa ni ganyan, alam na, parang nagmamasid na or may alam na or something ganyan. Kasi meron na ditong may nagsabi eh. May messenger kasi dito, may nakapagsabi na ganito yung nangyayari. So feeling ko itong enemy na to or itong sabi dito na watch your back is planning for something. So kaya nga sinasabing watch your back. Somebody is spying or somebody is observing you. Or stalking something. Kasi may plano dito eh. May planong gagawin to. So, they will going to have a decision dito. Might be decision na kailangan, I see smoke. Parang smoke na, parang something. Kaya napatigil ako. Anyway, decision from you kung ano yung magiging decision mo sa mga nangyayari sa'yo. Kasi feeling ko, judgment yung nandito. Pwedeng ipapahiya ka nito. Pwede itong vice versa, okay? Ganito lang yung sitwasyon na ginawa ko para much clearer. So, pwedeng ipapahiya ka nito. Pwedeng sa mga kakilala mo sa social media, i-judge ka nito sa mga nangyari. Okay, so I can see that etong person na to, matagal na to. This is a past from this person. Ibig sabihin, nauna talaga to sa'yo. So, nauna tong person na to. Past ng person mo to. Past ng nakabuntis sa'yo or something. So, parang andun sa point na you need to decide whether ano yung decision mo to walk away or to stay from this person to fight for what you need to fight for. Yung, the pregnancy thing here. Kasi, etong person na to, sa totoo lang, gusto niyang ikaw yung makasama niya. Kaya pala ganito to. Gusto niyang ikaw yung makasama niya. Gusto niya kayo yung magsama. Gusto niya ikaw, sa'yo siya mag-offer ng new beginning since nga magkakaanak na kayo dalawa or Kasi iba din yung feelings niya for you. Like there is something na soulmate connection. Kasi nga soulmate na kayo sa past life. If you believe in past life, marami tayong past life, okay? Some of us have already an old soul. Like me, I know that I am an old soul. And meron din mga new souls, pero meron talaga tayong past life. So, parang itong person na to, naging soulmate mo siya sa past life mo. Kaya, nung nag-meet kayo, and it's happened to be na might be this person is committed, might be nagka-live-in siya, or married siya, it happens to be like that, pero since soulmate kayo sa past life, meant talaga na magkita kayo, meant talaga na mag-meet kayo, meant talaga na mag-connect kayo because you are a soul connection. So you are a group of soul connected kayo, meron kayong soul contact from the past life pa. So if you believe that about sa past life, so if you believe in past life,
Yung past life kasi, it happens na parang ganito, sa past life natin, kung mga nasa heaven tayo, ganyan, meron group of soul na kasama natin na bumaba dito sa earth to reincarnate, okay, to reincarnate, magkaroon ng reincarnation. So, itong group of soul natin na kasama natin na bumaba or kasama natin na nag-reincarnate is our soulmates, okay, meaning or sabi natin soul contract. Mayroon soul contract sa inyo na kahit kumbaga kahit ano daw na mangyari, magmi-meet talaga kayo, okay, ng mga ka-group of soul na to. So magmi-meet kayo through friends, family, maybe maging children ninyo, and yung soulmate na talaga ninyo. Okay, so may ganon. Okay, one of that is really your soulmate lover. So itong person mo na to, itong nakilala mo na to, is already your soulmate in past life. So since in this present life, nagkakilala lang kayo in a wrong time. Pero of course, dahil nga soulmate kayo, kailangan ninyong magkakilala and kailangan ninyong magkaroon ng connection talaga. I mean, mag-happen talaga na magkakaroon talaga kayo ng connection. So, kaya nangyari to sa inyo. Kasi honestly, wala ko nakitang marriage part. I don't know if may merong marriage, pwede namang wala, pwedeng live-in lang, may anak din sila, tapos nagkakilala kayo nitong person na to. Dahil nga soulmate kayo sa past lifetime ninyo, pareho. So now, kaya hindi naman yun yung issue. Ang issue dito is nabuntis ka nga because you thought that, or might be you believe this person, dahil parang kumaga nakaramdaman ninyo yung isa't isa na parang wala kayong takot na mangyari to dahil mahal ninyo yung isa't isa. Naramdaman ninyo yun kasi past life lover kayo eh. So, ang nangyari dito, etong person mo, gusto kang piliin. Okay? Ikaw yung gusto niyang piliin. Kaya pala, etong person niya, etong other person na to, is inobserbahan ka or ini-stalk ka dahil nga siguro gusto na siyang iwan. Baka siguro hindi na sila okay, nag-aaway na sila because of you. Okay? So, kaya masyado siyang into you. Enemy ka para sa kanya. Okay, kaya sinabing watch your back kasi may plano siyang gustong gawin. Might be papahiya ka through social media pag makilala ka niya or something, pag maharap-harap ka niya, may makuha siyang ebidensya from you, mapapahiya ka kasi may judgment dito. So kaya kasi pala yung person na to, yung person mo gusto ikaw yung pipiliin niya. So tignan natin about sa oracle card. Ano yung pwede mangyari this month of November? Sun, Moon, Rising, Venus, Libra. Ano yung pwedeng mangyari this month of November? Sun, Moon, Rising, Venus, Libra. Bliss, happiness. Okay? You know why? Kasi si Libra is a cardinal sign. So, cardinal signs ngayon are having parang lumabas na sila sa Pluto eh. Tatapos na yung Pluto retrograde sa sign ng Aquarius. So, lumabas na to. Nandito na naman sila sa sign ng, I think, Capricorn, if I'm not mistaken. So, tapos na yung pagdurusa ng mga cardinal signs. So, nandito na sila sa bliss and happiness because Libra is a cardinal sign. So, another oracle card. Let's see.
distance, repeat, or time out. Retreat or time out. Kasi 'di ba, meron akong sabi ko kanina, you need to decide. Parang you need to decide kung ano yung magiging decision mo dito. Dahil might be yung pwedeng magiging enemy mo is something na pwede kang ipahiya talaga sa mga kilala mo, sa family mo, or even sa social media. Love your shadow. Accept and work with the flow and yourself so you can learn to accept others as they are. So Libra, this could be like vice versa, okay? Pwedeng ikaw yung nagmamasid dito at yung person mo is nakabuntis ng iba. Okay? Tapos ikaw yung nag-o-observe dito. So it could be like that, Libra. Dalawa. Sabi ko nga vice versa. Vacation. You will be traveling soon. So caution, find out more information. Don't overwork yourself. Okay. So let's see. Since my story here or my reading here is for the Librans na ikaw yung nabuntis dito at may nag-o-observe sa'yo, pero pwede tong vice versa. Pwede tong ikaw yung nag-o-observe, ikaw yung nag-spy. So you can just comment down below kung which one is you. Okay? Ikaw ba yung nakarinig or nakasagap ng information na may nabuntis si person mo, or ikaw yung nabuntis dito? You can comment down below. Kasi pwedeng ganun yun. Pwedeng baliktad. Kasi meron ako nakita dito na you will distance yourself from this to find happiness, Libra. Ikaw yung aatras na lang dito. Feeling ko kasi you will going to feel na yung person mo is hindi kanya kayang ipaglaban. Kaya ikaw na lang yung lalabas dito, ikaw na lang yung aalis dito. Pero tignan natin dito sa oracle card. See? May aalis. Libra. Makakaramdam ka ng challenging itong sitwasyon na to, Libra. Kasi, di ba sabi ko dito na kailangan mo mag-decide. Kailangan mo magkaroon ng decision sa mga pwedeng mangyari. Hindi because of you are afraid of this person, but because you need to kumbaga save mo yung ikaw, yung sarili mo sa kahihiyan. Kasi pwedeng itong person na to magdadagdag siya ng story. Might be this person don't know you, might be this person don't know the truth, the reason, the connection, and of course dahil enemy siya, may galit siya, nasaktan din siya. So pwedeng sa mga pwedeng gawin niya is something na ikakahiya mo talaga, or may dadagdag pa siya or something. Syempre kung siya yung agrabyado, sa kanya maniniwala yung tao, 'di ba? Maging ano lang tayo dito, open minded. Okay, maging practical lang tayo sa mga pwedeng mangyari. Ito yung nakikita ko dito. So pwede tong vice versa, okay? Kasi nakikita ko dito, mapapa-challenge ka talaga sa situation. Itong person na to, hindi ka naman niya bibitawan. Para mag-o-offer talaga siya sa'yo ng new beginning, okay? Na magpa-progress pa kayong dalawa. Pero I think ikaw yung mag-choose dito to let go. Kasi feeling ko, makaramdam ka ng kumbaga makakaramdam ka dito that ginagawa ka lang yung tanga, or baka kasabwat siya, you know, siya yung nagsabi sa babae or doon sa isa na ganito ka, and then you know, parang ito yung sari-sari na, lalo na if totoong
pregnant ka, tapos syempre yung emotions mo dito iba-iba na. So parang feeling mo pinagkaisahan ka or something like that. So you are the one, you were going to take the leap of faith na lang to walk away from this. Iwas ka na lang sa gulo. Well, if you are really a Libra, ganun naman talaga yung Libra. I am a Libra. Ayoko ng gulo. Sa totoo lang. I am a Libra sun. So, I am someone that ayoko ng gulo. Kung pwede ako na lang iwasan ko na lang. Pero, para wala na lang gulo, wala na lang away. So, ganito yung ginawa mo. Parang, kumbaga, kung totoong may buntis, may pregnancy talaga dito, is like, parang, you're going to, sabihin mo na lang yung person na yun na, supportahan mo na lang if ever mga anak ako, supportahan na lang yun. Bakit ko sinabi yun? Kasi nandito si King of Pentacles. So, as you can see that person is holding a money, parang ganun. Supportahan mo na lang, iwas na lang ako sa gulo, ayoko ng ganito mga away. Wala akong magagawa, gusto mo ako pero may gumugulo, anong gagawin ko? Okay? Hindi mo naman ako kayang ipaglaban. So, I think that you are going to choose the yourself, okay, your happiness, your peaceful life. You will going to distant, retreat, or time out. Mag-time out ka about sa connection na meron kayong dalawa. So, love your shadow, accept and work with the flows in yourself so you can learn to accept others as they are. So, feeling ko, sa mga nangyayari sa iyo ngayon, iba-iba na yung iniisip mo, sa totoo lang. Syempre, may galit sa'yo. Hindi naman sabi na perfect ka para hindi ka magagalit. Syempre, meron ka ding masasabi sa sitwasyon na ganito. So, vacation. So, lalayo ka talaga. You will be traveling soon or lalayo ka talaga sa sitwasyon na to. You will going to distance yourself and find out more information. Caution. Okay? Find out more information. Don't overwork yourself. So, I think here that feeling ko dito, hindi mo naintindihan yung person mo. Kasi yung, di ba sabi ko, feeling mo dito that your person is also fooling you around. Parang niloloko ka lang din or ginagago ka. Pero, parang yun yung paniniwala mo. Baka siya yung nagsabi, siya yung nagsumbong, siya yung ano, and inamin niya ba or something, kaya nangyari to, kaya nalaman to. So, hindi mo siya, parang nagalit ka sa kanya and you decided na supportahan mo na lang to, magsama na lang kayo ulit. Ayusin nyo na lang yung pagsasama ninyong dalawa kasi ayokong ganito. Okay? Ayoko ng ganitong gulo. So, parang andun sa point na you felt na you are cheated by this person. Okay? Nangyari sa inyo to. Tapos, imbis na itago niya para to keep you safe, but nalaman pa nung isa. Pero sa totoo lang, wala naman sinabi yung person mo. May nakapagsabi, may nalaman, may nagsabi. Hindi yung person mo yung nagsabi dito. Kasi yung person mo, mahal ka niya. And sa totoo lang, sabi nga dito na find out more information. Don't overwork yourself. Because might be this person really wanted to choose you. Really wanted to be with you. Kasi nga meron kayong, your soulmate in past life. That there is a connection between you and this person talaga. So, this person really want to have changes with you. And this person is like waiting siguro. Naghihintay lang siguro siya na maanal ba sila, naghihintay siya ng divorce ba nila, or naghihintay lang siya ng right timing na para kumbaga magkaroon kayo na ng new beginning na dalawa. Okay? So, I think nagkaroon sa inyo dito ng away kasi you Libra, you felt imbalance. You felt might be betrayed, you felt alone, you felt parang ganun nangyayari dito. And that you thought na nagmamahalan kayo, nagkakaintindihan kayo dalawa, tapos pala yun humantong na nalaman ng past person na yun. So, parang ang inaano mo dito, sa totoo lang, hindi ka sure sa mga pwedeng mangyari na to, itong paglalayo mo na to. Pero, parang pinakita mo yung strongest part of you. Okay, naglakas loob ka na gawin na lang to. Hindi ka na lang lalaban para wala nang gulo.
Okay, para ayoko ng maraming gulo. Hindi dahil sa, para sa'yo, hindi dahil sa natatakot ako. Pero ayoko ng iskandalo. Parang ganun. So, if you want, go for it. Mag-ayusin nyo na lang to. Parang ganun. Nawalan ka ng tiwala sa person mo because you thought na siya yung umamin. Pero hindi naman. Siya, merong nakapagsabi sa kanya. Doon sa isa. Kaya parang inoobserbahan ka. So, ano yung pwede mangyari dito? You might be dealing with Capricornia, Aries, Sagittarius, Leo, Libra. Libra might be this is you, or Libra, Gemini, Aquarius might be dealing with Libra, or this is you, Libra. Okay? Or both Libra. Okay, so I can see here na ikaw, hiwalayan mo talaga tong person na to. Nandito na yung decision. So, makapag-decide ka talaga dito na hiwalayan to siya. Or you might just be dealing with the Scorpio. So, or an Aries sign is here. Hiwalayan mo siya. And this person parang hayaan mo na lang na kung mga nakwan ako or something ganyan, supportahan mo na lang. And alis ka na kasi ayaw mo ng gulo, ayaw mong maipit sa sitwasyon na ganito pala. Siguro meron ka expectation from this person na hindi niya nagawa, na you thought na totoo siya, you thought na kayo na or wala na ba sila or something, pero yung pala meron. So parang you felt betrayed. And may ipit ka sa sitwasyon kasi bakit meron ng kumbaga responsibility. So with this pregnancy card, okay, hindi mo na to kakausapin, hindi mo siya kakausapin kasi hindi mo naman na sure kung ano ba talaga ano yung magiging hantungan ninyong dalawa. Sa totoo lang, gusto mo naman talaga na magkaroon kayo ng like to build a family, na magkaroon ng tatay yung anak mo. You really want this. I think this person also want this. Pero yun nga, nalaman mo siguro na hindi pa pala kayo hiwalay or something, or ano man yung mga katotohanan, ano man yung mga kasinungalingan ng person mo dito. So hindi mo alam kung papunta dito or papunta doon. So ayaw mo ng gulo. Ayaw mo ng kaya ikaw na lang yung umiwas, ikaw na lang yung lalayo. Lalayo ka talaga dito, makipaghiwalay ka sa person na to. So, we never know what will happen in the future if this person will going to come back to you, na ipaglaban ka nito or not. Pero, yun. Ikaw, ang nakita ko dito, in this month of November or in the near future, ikaw yung lalayo para wala ng gulo.